Sa lugaw, wala tayong kasawa-sawa. Kaya naman ang ilan, tiba-tiba, tubong lugaw talaga. Umaga, tanghali, gabi, kahit pa madaling araw, dinarayo ang lugawang ito sa Barangay Tejeros sa Makati. At dahil advance daw silang mag-isip, ang kanilang lugawan, binuksan nila 24 oras. Nag-start yung business 4 years ago. Yung family friend namin na may-ari nung place is, kumbaga, more than a decade na talaga na may lugawan sa Tejeros dito sa Malolos. Nag-decide na sila na mag-stop na sila dun sa process and parent na lang yung place. Pero ang talagang dinarayo rito, ang kanilang lugaw with lechon kawali. Simpleng lugaw na may halong itlog at laman loob ang inihahain lang daw nila noon. Pero nung minsang naubusan daw sila ng laman loob ng baboy, naisipan nilang ihalo na lang ang isa sa mga ibinibenta nilang ulam, ang lechon kawali. May mga customer na nakakita na yung kinakain ng customer na existing namin is with lechon kawali. So nagtanong sila kung pwede bang with lechon kawali, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon. Ang lagi nang hinanap is yung lugaw with lechon kawali. Kada araw, umaabot daw ng mahigit 20 malalaking kaldero ng lugaw ang kanilang nauubos. 2 lugaw ko, ate! Kaya naman non-stop din ang pagluluto nito. Hanggang sa pwede na siyang serve. Perfect combination siya with lugaw. Yun na ang naging box office hit, lugaw with lechon kawali. At dahil best seller, madalas ditong tayuan. Masarap po, masarap. Ang lugawan namang ito sa Valenzuela, tsak makukuha ka raw sa tingin. Ang kanila kasing pangunahing sangkap, mata ng baboy. Madaling araw pa lang, namamalengke na ang may-ari na sinika ng mata ng baboy. Magkano yung mata? 80 lang po, ma'am, per kilo. Sa Balintawak, meron kayong supplier doon na mga tinda na talaga laman loob. Hindi lang dila, hindi lang puso, kundi meron din siya mga tito, mata, which is sa iba wala. Lagi naman siyang ubos. Dapat, lagi araw-araw, laging may mata ng baboy. Kasi yun yung pinupuntahan ng tao. Magluluto tayo ng lugaw na may mata ng baboy at laman loob. Hintayin natin na 1 oras para lumambot. Ang pinaglagaan ang siya ring ginagamit niyang sabaw ng lugaw. ₱12 lang ang kanilang plain lugaw. 25 pesos naman kapag may mata. Masarap. Lalo na yung lugaw malasat at yung mata ng baboy malambot. Rare siya, kaya yung tao, syempre, yun yung hinahanap kasi nga mabilis maubos. So, hindi mo siya everyday parang makakain eh. Kasi pag hinanap mo, parang wala na kaagad. Kaya yun siguro talaga yung binabalikan ng tao dito. Sa syudad ng San Pablo, sa Laguna, inako na ni Beverly ang titulo bilang Queen of All Lugaw. Ang pangunahing sangkap ng kanyang mga lugaw, hindi laman loob, kundi seafood. Nung una nagsisimula kami, kokoonti lang ang kasama sa mga variety ng lugaw. Parang yung mga ordinaryong lugaw lang na nabibili nila. Pero naisip namin na mas maganda siguro kung maglalabas kami ng mga lugaw na hindi nila matitikman sa ibang lugawan. Ngayon, ituturo namin sa inyo ang pagluluto ng seafood lugaw. Naging bagay siya sa simpleng lugaw na kadalasan nakakain natin. Meron din silang pares lugaw at ang pinakabago sa kanilang menu, Bicol Express Lugaw.
Nagsimula lang daw si Beverly sa 1,100 pesos na puhunan. Sa halip na ipambayad niya ito ng kuryente, ipinangrenta niya muna ng maliit na pwesto para sa kanyang lugawan. Naisip namin, wala nga kaming malaking puhunan, pero naisip naman namin yung kakayahan or yung talent ng nanay ko na kaya niya magluto ng masarap na pagkain. Naisip namin na lugaw kasi ito yung negosyo na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Sa halagang 1,000 nakabili kami ng kompletong sangkap para makapagsimula ng lugawan. Mula sa maliit na tindahan, si Beverly meron na ngayong franchise ng kanyang lugawan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Mindanao. May sarili na rin silang bahay at lupa. Siguro dahil maganda yung intention mo, maganda yung hangarin mo. Nung una, naisip namin na makatulong lang sa pamilya namin. Tapos sumunod nung medyo lumalaki na yung negosyo, naisip naman namin kung paano pa namin mapapalaki to para matulungan pa namin yung aming mga empleyado. Impluwensya ng mga Chino ang lugaw. Mas kilala nila sa congee. Ito yung mga simpleng luto lang talaga na malagkit, tapos lalagyan ng luya, sibuyas, lalagyan ng pampaalat. Meron na tayong lugaw. Kapag sinabing lugaw, ito yung pinalambot na bigas. Ang goto, salitang Tagalog na ang ibig sabihin laman loob. Sa labas ng Batangas, ang goto parang lugaw na may laman loob. Si Sandra, lumaki sa goto. Paborito niyang merienda nung kanyang kabataan. Personally, love ko talaga yung goto. For me, very comforting siya. So I want to share sana yung comfort through our bowl of goto. Kaya naman nung nakaipon siya ng pangnegosyo, ang gotoholic na si Sandra, naisipang buksan ang garahe ng kanilang bahay para magtayo ng sarili niyang gotohan. Ang kanilang best seller, ang tawag OMG, Oh My Giant Goto, na pwede raw paghati-hatian ng 2 hanggang 3 tao. Meron din itong 2 uri, wet and dry. Ang kanilang wet goto, putok bato, pero abot langit naman daw ang sarap. Kaya ang tawag nila rito, Goto Heaven. No need na ng ibang ingredients, paminta, kasi kompleto na siya. Pero ito ang kakaiba. Para sa mga ayaw ng masabaw na kanin, meron din silang dry goto o fried rice goto na isinaing gamit ang pinaglagaan ng laman loob. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano buuin ng OMG Dry. Ang toppings, not 1, not 2, not 3, but 10. 10. May mga nahimatay naman dito. Kakain daw ng chicharong bulaklak na tumba. Kaya nga sinasabi namin dito, eat at your own risk. Lalo na yung mga senior. Ma'am, may maintenance po ba kayo dyan? Ngayon, inihahain na rin ito sa mga fast food, sa mga restaurant, pati na sa kalsada. Kaya naman, sa simpleng lugaw, marami nang umasenso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.